Pinagmamasdan ng ina ang kanyang anak na naghihingalo sa malubhang sakit na leukemia. Bagamat puno ng kalungkutan ng kanyang puso, ito rin ang nagdulot ng pagkakaroon niya ng malakas na determinasyon. Natural na sa isang magulang na gustuhing matupad ang pangarap ng kanyang anak. Ngunit sa kalagayan ng anak niya ngayon ay hindi na ito posible. Ngunit gusto pa rin niya matupad ang pangarap ng kanyang anak. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak at nagtanong, "Bonnie, naisip mo na ba kung ano ang gusto mong maging paglaki mo? Nangarap ka ba at humiling ng gusto mong gawin mo sa buhay?" "Mami, gusto kong maging bumbero kapag lumaki ako." Ngumiti ang ina pabalik at sinabing, "Tingnan natin kung matutupad natin ang iyong hiling." Matapos ang araw na iyon ay pumunta siya sa lokal na departamento ng mga bumbero kung saan nakilala niya ang fireman na si Bob na may busilak na puso. Ipinaliwanag niya ang huling hiling ng kanyang anak at tinanong kung posible bang isakay ang kanyang 6 na taong gulang na anak at ilibot sa paligid gamit ang truck ng bumbero. Sinabi ng bumbero na si Bob, "Mrs., masigit pa dyan ang pwede nating gawin. Kung may handa mo ang iyong anak sa Miyerkules, alas 7 ng umaga, gagawin natin siyang honorary fireman para sa buong araw. Maaari siyang pumunta sa aming istasyon, kumain kasabay sa amin, sumama sa pagpunta sa mga fire calls, at kung mabibigyan mo kami ng kanyang mga sukat sa damit, ay makakagawa kami ng isang tunay na uniforme ng bumbero para sa kanya, na may tunay na sombrero pang apoy at may sagisag ng aming departamento. Isang dilaw na sticker tulad ng suot namin at bota. Lahat ng yan ay dito gagawin para magawa ng mabilis." Pagkaraan ng 3 araw, sinundo ng fireman na si Bob si Bonnie. Binihisan niya ito ng uniforme at hinatid niya mula sa ospital hanggang sa waiting hook at hagdan ng truck. Umupo si Bonnie sa likod ng truck at tumulong sa pagmamaneho pabalik sa istasyon ng bumbero. Pakiramdam niya siya ay nasa langit. Mayroong 3 fire call noong araw na iyon at isasama nila si Bonnie sa lahat ng mga ito. At sumakay siya sa iba't ibang mga sasakyan ng bumbero, ang parademic van at maging ang sasakyan ng punong bumbero. Kinunan din siya ng video para sa lokal na programa ng balita. Sa pagkakatupad ng kanyang pangarap, sagana siya sa pagmamahal at atensyon na ibinibigay sa kanya. Kaya sa pagkakaantig ng kanyang damdamin, ay nabuhay si Bonnie ng 3 buwan, mas mahaba kaya sa inaakalang posible ng sinumang doktor. Isang gabi, ang lahat ng vital sign ni Bonnie ay nagsimulang bumaba na husto. At ang nurse na naniniwala sa konsepto na walang dapat mamatay ng nag-iisa ay nagsimulang tawagan ang mga miyembro ng pamilya. Naalala rin niya ang araw na ginugol ni Bonnie bilang isang bumbero. Kaya tinawag niya ang pinuno ng mga bumbero at tinanong kung posible bang magpadala ng bumbero na naka-uniforme sa ospital upang makasama si Bonnie sa kanyang huling mga sandali. Ang pinuno ay sumagot, "Higit pa dyan ang aming gagawin. Sa loob ng 5 minuto, kami ay nariyan na. Pwede bang humingi ng pabor? Kapag narinig mo ang mga sirena at nakita ang ilaw na kumikislap, ay paki-announce mo sa PA system na hindi ito sunog. Ang kagawaran ng bumbero ay dumating lamang upang makita ang isa sa pinakamagaling nitong miyembro. Sa isa pang pagkakataon ay buksan mo ang bintana sa kwarto niya. Salamat." Makalipas ang halos 5 minuto, dumating ang isang hook at ladder truck sa ospital. Pinahaba ang hagdan nito patungo sa bukas na bintana ng 3 palabag ni Bonnie. At 14 na mga lalaking bumbero at 2 babaeng bumbero ay umakyat sa hagdan patungo sa silid ni Bonnie. Sa pahintulot ng kanyang ina, niyakap at hinawakan nila si Bonnie at sinabihan kung gaano nila siya kamahal. Sa kanyang paghihingalo, tumingala si Bonnie sa pinuno ng bumbero at sinabing, "Bumbero na po ba talaga ako ngayon?" "Bonnie, oo, isa ka na ngang ganap na bumbero," sabi ng pinuno ng mga bumbero. Sa mga salitang iyon, baka sa mukha ni Bonnie ang pinakamatamis ng ngiti nito bago pa man siya tuluyang bawian ng buhay.